Habang nagpapahinga ang aking asawa sa bahay ng isang linggo, ay patuloy naman ako sa pagpasok sa office. Ayoko sana, dahil mas gusto ko makasama siya kaya lang, kailangan ko talagang pumasok. May mga kailangan akong gawin na nangangailangan ng aking atensyon at hindi pwedeng iasa kay Vincent. Pinagtutulakan na ako ni Isabel tuwing umaga para lang pumasok at sinisiguro sa akin na okay lang siya. Wala din ako nagagawa dahil kailangan talaga, kaya naman nangako ako na tatawagan ko siya maya't maya. "Bert," sabi ni Vincent, sabay lagay ng invitation sa aking table. Napatingin ako sa kanyang nakakunot ang noo dahil alam naman niyang hindi ako umaten sa kahit na anong okasyon, maliban kung ito'y pangkumpanya lamang. "I'd rather stay at home than attend that," sabi ko na lang at bumalik sa aking ginagawa. "You need to see this. It's not your ordinary invitation," sabi na naman niya at wala na ako nagawa kung hindi ang damputin ito at buksan. Nagtangis ang aking mga bagang nang makita ko kung anong ibig niyang sabihin. "When did he send this to me?" I asked angrily, kasabay ang paglukob ng takot sa aking kalooban. Hindi pala invitation ang iniabot nito sa akin. Isa pala iyong pagbabanta na nagsasabing masaya ako ngayon sa piling ng aking asawa na para bang nakalimutan ko na ang nangyari sa aking kapatid na si Sandra. Talaga nga yatang walang balak sa Alfredo na tantanan ng aming pamilya. This morning, "I don't think that it is a good idea to let Isabel work here anymore." Sagot niya at alam ko yun. The problem is, she will never agree to stop working, especially when she was close to the people she was working with. Ang sabi ko, "Why don't you tell her about the threat and your worry?" "And what? Make her worry too?" "I'm sure that she will worry not just about me, but for our child as well. You should know her by now. Kung gaano katigas ang ulo niya, ganoon din kung gaano siya mag-alala sa mga taong importante sa kanya." Napatango-tango siya dahil naintindihan niya naman ang sinasabi ko. Ngayon ay kailangan ko malaman kung ano talaga ang plano ni Alfredo. Hindi maaaring nangangapa lamang ako. How is the spy we sent to him? Ang naalala kong itanong. Wala pa akong balita. The last time we talked ay nang sabihin niya na may spy nga din si Alfredo dito. And have we found that spy? Not yet. As of this time, wala pang nakikitang anumang kahina-hinalang mga kilos si Malik. Nakafocus siya sa secretarial department since sila ang malaki ang chance na makalapit sa iyo. Ang sagot niya, "Tell him to look after Isabel. Let him assign someone that will follow her whenever she goes in this building." Sabi ko na lang, hindi gugustuhin ng asawa ko na matigil sa pagtatrabaho ng walang basihan. Kahit pa napaka-valid ng reason ko dahil para sa safety niya yun at alam kong papayag siya. Hindi ko rin naman gusto mag-alala siya para sa akin. Siguradong iisipin niya ako lagi at kahit na nalilibang siya sa paglalaro at paggawa ng mga content niya, ay 100% na nawawalan din siya ng ganang gawin ito. Ayaw ko mangyari yun dahil ayaw ko ma-stress din siya. Kabilin-bilinan ng kanyang doktor na iwasan ang malalim na pag-iisip para ma-relax sila ng aming Lil Isabel. Call Andrew as well. Kailangan ko na malaman kung kailan ang exact na dating ni Max. Umalis si Vincent ng aking opisina at alam kong magiging busy na rin siya sa maghapon. Hindi ko na inaasahan na maiayos niya ang mga kakailanganin ko sa opisina, kaya naman tinawag ko si Mark para siyang gumawa ng mga bagay na dapat niyang gawin. Mabuti na lamang at very efficient din ang taong yun at hindi ako nagkamali na siya ang napili ko na kapalit ni Minda. "Sir, tumawag na po ang finance at accounting department. Ready na po sila para sa meeting niyo." Saktong sabi nito. Importante ang meeting na to dahil nagbabalak ako mag-expand sa ibang bansa ng ilang mga negosyo ko pa. Tumango ako bago tumayo't inayos ang ibabaw ng aking table upang pumunta na sa aking meeting room. Lumipas sa mga araw na medyo panatag ako dahil nasa bahay lamang si Isabel at hindi ko kailangang mag-alala para sa kaligtasan niya. Lagi din siyang masaya kapag tinatawagan niya ako at nagagalit naman ako kapag hindi ko agad nasagot ang kanyang tawag. Kaya kapag hindi ako available ay nagte-text ako sa kanya. Ganon din kapag natapos na ang kung ano mang ginagawa ko para alam niya na pwede niya na akong tawagan kung gusto niya. Sinubukan kong tumawag sa kanya, ngunit hindi naman niya sinasagot at kinakansel pa. Ayun pala naglalaro ito at hindi pwedeng sagutin dahil mag-AFK daw. Nagalit pa nga siya sa akin nang paulit-ulit akong tumawag sa kanya na cancel na siya ng cancel. Kaya naman siya nalang hinintay kong tumawag sa akin.
Kapag ganun ay nakakaramdam ako ng pagtatampo pero dahil ako ang may gusto na malibang siya at huwag pumasok sa opisina, ay tinitiis ko na lamang dahil nakakatanggap naman ako ng reward mula sa kanya pagdating ko ng bahay. Ako lang at sa akin lang ang attention niya pag uwi ko sa bahay. Nakapag-edit na siya at nakapag-post na rin at nakapag-check na ng kung anumang account na dapat niyang i-check. Gusto daw niya ay maramdaman kong nasa bahay ako. Wala sa opisina kaya ayaw niya din na tumatanggap ako ng tawag kung business or company related. Okay naman at masaya ako sa nagiging takbo ng aming pagsasama. Kaya naman hindi ko maiwasang magalit kay Alfredo dahil gusto pa nitong sirain ito. Isang malaking hamon at balakid sa amin ang grupo ni Alfredo. Ngayon, ako'y nagsisisi kung bakit hindi ko pa tinapos noon pa man ang grupo niya. Dapat, nang mawala ang kapatid ko ay sinunod kong kagustuhan ni Dad. Kaya nga lang masyado ako nag-focus sa pangako ko kay Sandra na babaguhin ko na ang organisasyon. Ngayon naman kung kailan may pamilya na ako, ay nagbabalik na naman ang mahigpit naming kaaway. "You're back. How's the office?" Isabel asked when I entered our bedroom. She was always there when I came home and she always got up from the bed and almost ran to me so she could give me the welcome kiss na talaga namang kinasanayan ko na. "You're always asking about the office. What about me? Are you not concerned about what I had been through the whole day?" I asked. Alam kong super lungkot ko dahil wala ko doon. Ang sabi naman niya, "Whether you believe it or not, super bored din ako dahil hindi kita nakakasama. Hindi ako kontento na call or video call lang dahil saglit lang naman yun." Ang sabi niya na kinangiti ko dahil ganun din ako sa kanya. Kinabig ko siya at binigyan ng mas madiin panghalik at talaga namang ramdam ko na pinagsasaluhan namin ito. "I miss you so much, baby." Ang nasabi ko na lang. Talagang ibang-iba sa pakiramdam kapag nandito na ako sa bahay at kasama siya. Ngumiti siya tapos hinila ako sa kamay papuntang kama. "Look, Ali." Ang sabi niya sabay pakita sa akin ng kanyang laptop. Itinuro na niya sa akin ang kanyang account kaya naman nanlaki ang aking mga mata nang may magbigay sa kanya ng 50,000 stars. Hindi yan sa'yo galing, di ba? Someone gave me that much and it was the first time. I normally get 500 to 1,000 stars but 50,000? Sobrang laki talaga. Ang nakangiti niyang sabi. "Did you show your face on your live stream?" Ang tanong ko agad. Maaaring may magbigay sa kanya ng ganoon kung makikita kung gaano siya kaganda at siguradong may masasamang binabalak ito sa kanya. You know, I never do that. I even use voice changer para hindi nila malaman na babae ako. Ang sagot niya, "Kung ganoon, sino nagbigay sa kanya ng ganoong kadaming stars? Don't get me wrong, I know how good she is with that game. And she's worth it. But for someone to give her that, sigurado ako na kilala niya or kilala siya kung sino man ito. Do you know the sender?" I asked. "No, he is a new follower when I check." Nagulat din ako at inakala ko na ikaw yun. Kaya lang, hindi mo naman kailangan gumawa ng ibang account para pagsendan ako ng stars. Naisip ko bigla si Alfredo. Hindi kaya siya o isa sa mga tauhan niya ang may pakana nito? Baka sinusubok siya kung paano ang aming pagsasama. "Can you give me the name? I wanted Vincent to look into him. Mahirap na at baka mamaya, stalker mo pala yan." Ang sabi ko naman, "Don't get me wrong, baby. You're worth more than 50,000 stars. But I didn't want to trust anyone when it comes to you." Ang sabi ko pa, "Sure." Ang sabi niya tapos may itinipe siya sa kanyang cellphone. "Sinend ko na sa'yo." Ang sabi niya. Nagulat ako at naisip ko na sobrang yaman din na nagbigay sa akin yan. Wala din ako maisip na dahilan para padalhan niya ako ng ganyang kalaki. Kaya nga naisipan kong sabihin sa'yo dahil pakiramdam ko hindi normal. Gusto kong isipin na nakita niya ang mga stars na sinend mo at naisip nito na pwede pala yun. Kaya nga lang, asawa mo ko kaya mo ginawa yun samantalang siya ibang tao. Hindi nga niya alam na babae ako. I will try to get into the bottom of this. Mahirap na at baka kung sinong stalker yan. Pero hindi ko mapigilang maisip si Alfredo na baka may idea na siya sa kung sino ang asawa ko. Kaya lang wala namang nakakaalam na siya at ang streamer na account niya ay iisa maliban sa mga kaibigan niya. "Can you promise me not to go anywhere without me?" I couldn't help but ask. Her forehead creased and looking confused. "Is there something going on?" she asked.
Malakas din yata makatunog pero hindi niya dapat malaman hanggat maaari ang tungkol kay Alfredo. Kaya naman ngumiti ako bago sumagot. Nothing. I just didn't want you to go somewhere I don't know. Kagaya na lang nung first time na dumating si Sandra that if Andrew didn't see you in that hotel, I would have gone crazy looking for you. At dahil doon ay naalala kong itanong sa kanya. Speaking of hotel, where were you before you come there? Secret, sabi niya tapos ay tumayo na sa kama palayo dapat sa akin. Magpalit ka na ng damit, sabi pa niya. I want to know, baby. I said habang papunta na siya sa walk-in closet para kumuha ng t-shirt at short na pamalit ko. She always does that. It's Monday morning and Isabel and I were preparing for work. Gusto na niya talagang pumasok at super excited pa. Simpleng damit lamang ang pinili niya at dahil asawa ko siya ay hinayaan ko na lang siya sa kung anong gusto niyang ipamasok. Hindi naman siya nagsasot ng inappropriate kaya hindi na rin ito napapansin ng ibang mga kasamahan niya. Isa pa alam na nila kung sino ito kaya hindi na nila ito dapat na questionin pa. I think I want to buy some new clothes. Sabi niya maya-maya habang nakatingin sa salamin. Hindi pa ba lumalaki ang aking tiyan? Ang tanong pa niya sabay tingin sa akin. Napangiti ako dahil kahit hindi niya sabihin ay nakikita ko excited na din siya. Gusto mo nang lumabas? Si Lil Isabel? Kaya lang ang tagal pa. Nakakainip. Sabi pa niya. Lumapit ako sa kanya at hinapit siya ng palapit sa akin. Hinayaan ko ang aking mga kamay sa kanyang baywang habang ang sa kanya na may nasa aking balikat. Kung tutuusin ay maliit siya kung ikukumpara sa ibang babae. Pero parang ang perfect ng height niya para sa height ko. It's going to be soon and with that happened, I don't know kung magagawa ko pang pumasok ng office. May palagay akong hindi ko kayo kayang iwan dalawa. Palagay ko, hindi ko din kayang papasukin ka. Ang sabi niya na ikinangiti ko talaga. Imagine, sino magpapalit ng diaper ni baby kapag nagbiwi siya or maglilinis sa kanya kapag nagpupo siya. Dagdag pa niya na ikinalaglag ng aking panga at gano'n na lang ang pagtawa niya. Hanggang sa sasakyan ay nagtatatawa pa rin siya dahil daw sa itsura ko kanina na sinabi niya. Wala namang problema sa akin yung maglilinis ng aming Lil Isabel, kaya lang naka-sweet moment kami tapos sasabihan niya sa akin ang ganun. Nakahilig siya sa aking braso habang nagbebiyahe at nagulat ako nang sabihin niya, gusto ko ganito tayo lagi, Ali. Masaya at tahimik ang pagsasama kasama ang ating mga magiging mga anak. Gusto ko na malaking pamilya. Mga 5 anak, is that okay with you? I'm still young at 21. If yearly ako manganganak, we could still have a dozen kids and I would only be 34 years old by then. Mayaman ka naman kaya kayang-kaya mong bumuhay na malaking pamilya, right? Tapos tumingala siya sa akin. Kaya naman nagkasalubong ko ang kanyang tingin. Iniisip ko na nagbibiro lamang siya pero napakaseryoso na mukha niya kaya naman nasisiguro ko na talagang gusto niya na magkaroon ng malaking pamilya. We could have a dozen or 2 and they still don't need to work for the rest of their lives. Ang mayabang ko pang sagot na ikinatawa niya bago iniapos ang kanyang braso sa akin at ganon din ako sa kanya. Gusto ko mga gusto niya kaya naman gagawin ko ang lahat upang mangyari to. At sisimulan ko kay Alfredo na ngayon pa lang ay nagsisimula na maging banta sa pagsasama namin. Isabel POV, hindi ko akalain na mabubuntis ako agad. Kaya naman pala kakaibang sakit ng ulo at hilong nararamdaman ko ng umagang yun. Even before that day ay nakakaramdam na ako ng konting pagsakit ng ulo. Pero hindi ko naisip na dahil buntis ako. Sa init ng panahon ay talagang natural na ang ganoon sa akin. Kahit nung nag-aaral pa ako. Kaya naman wala na sa hinagap ko na nagdadalang tao na pala ako. Sobrang saya ko at excited. Ayoko sanang ipahalata kay Albert kaya nga lang, hindi ko na din naman talaga na itago. Nang magising ako sa ospital ay sobrang natakot at kinabahan ako. Ayoko magpunta ng ospital dahil naiisip ko ang nanay ko at ang mga naging paghihirap niya ng dahil sa sakit niya. Kaya naman sobra din ang naging habili nito na alagaan ko ang aking katawan at kalusugan na siya ko naman talagang ginagawa. Ayaw niya mangyari sa akin na nangyari sa kanya. Kaya gusto niya ay maging maingat ako sa aking sarili at huwag magpaka-stress. Kaya hindi ko pinag-iintindi ang asawa ng aking ama. Nang sabihin ng doktor na buntis ako'y walang pagsidlan ang kaligayahan ko. Gusto ko na malaki at masayang pamilya at laking pasasalamat ko na nabuo at dadating ang aming anak na magkasundo na kami mag-asawa. Ilang buwan na lang at magiging ganap na kaming pamilya. Pinagpapahinga ko ng aking asawa ng 1 linggo na nung unay ayaw ko pa.
Pero dahil pinilit niya ay pumayag na din ako kaysa tuluyan niya akong hindi pagtrabahuhin. Lingid sa kaalaman niya ay lagi pa rin akong nahihilo. At masakit ang ulo pero ayaw ko ng pag-alalahanin siya kaya sinarili ko na lang total, natural lang ito sa kalagayan ko. Makaisang laro lang ako na maganda ay humihinto na ako tapos i-edit ko na para mai-post. Nung unang araw kong hindi pumasok ay sobrang lungkot talaga dahil gusto ko makita si Albert. Ayoko naman siyang abalahin dahil baka umuwi pa bigla at maantala ang lahat ng dapat niyang gawin kaya naman sinarili ko na lang din. Gusto kong tawagan ng kaibigan ko pero alam kong mga busy din sila sa kanilang mga trabaho. Kaya naman nag-chat na lang ako sa kanila at pinapaalam ang aking kalagayan. Nagulat ako nang bigla na lamang silang mag-group video call. Bruha ka? Ikaw pa talagang nauna magkaanak sa amin? Ang maingay na sabi ni Glenda. Samantalang ikaw itong gusto magsawa sa pagkadalaga at ayaw magka-boyfriend agad. Ano pa ba ang dapat mong asahan nauna din siya magkaasawa? Sagot naman ni Melay na natatawa. Sabi ko talaga sa kanila before i-enjoy ko ang buhay dalaga. Habang ako'y bata pa, ika nga. Kaya lang heto, ako pa itong nauna sa kanila na matagal nang may mga kasintahan. Hindi namin pinlano pero gusto na rin naman namin. I mean, iyon talaga ang nasa isip ko na once na mag-asawa ako ay magkakanak dapat agad kami. Alam nyo naman na gusto ko ng malaking pamilya, right? Ang sabi ko, so magiging kumpare na pala namin si Albert. Ang parang nakakalokong sabi naman ni Mike. Kumpare? Ang tanong naman ni Melvin. Syempre, siguradong lahat tayo ay magiging godparents, di ba Isabel? Ang sagot niya. Syempre naman Kaya ayusin niyo ang mga ibibigay niyo sa anak ko ha. Lampin ang iririgalo ko para matuto maglabas si Albert ng mga tae. Ang sabi naman ni Nick na kinatawa naman namin. Sobrang happy ako para sa iyo best friend. Alam ko na hindi itong panahon na ito ang plano mong paglagay sa tahimik pero nakikita ko na napakasaya mo. Masaya talaga ako, hindi ko din inaasahan na magiging ganito ang kalalabasan ng marriage ko pero pasalamat na din ako na pinilit ako ni Dad. May mga nalaman din akong iba pang mga bagay at sigurado magugulat kayo. Ano yun? Sabay-sabay pa nilang tanong. Kapag nagkita-kita tayo, sasabihin ko sa inyo. Gusto ko personal ko itong masabi. Dahil hindi sapat na dito lang, gusto kong malaman niyo kung gaano ako kasaya ngayon. Sige, isaset natin yan ha. Basta lagi ka mag-iingat. Siguradong hindi ka na pinagtatrabaho ng asawa mo. Pero dahil mapilit ka, ay wala siyang magagawa. Sabi naman ni Neri. Ano pa nga ba? Alam niyo naman ang kaibigan natin na yan. Segunda naman ni Mike. Masasabi ko na mga tunay ko sila mga kaibigan. Dahil sa lahat ng hirap ko ay kasama ko sila at nakasuporta sa lahat. O sige na babay na at alam ko mga busy din kayo. Sabi ko para matapos ng aming usapan. Ayaw ko na makakaabala sa kanila na matagal at baka makaapekto pa sa trabaho nila. Tapos ng pag-uusap namin ay mag-isa na naman ako sa aming silid. Ayos lang naman sa bahay. Maraming mapapaglibangan kaya nga lang hindi ako kontento na wala si Albert. Gusto ko kasama siya sa lahat din ng gusto kong gawin. Kaya naman nasasabik talaga ako kapag dumarating ang hapon dahil alam kong pauwi na siya. Hindi na rin siya nagpapaabot ng 5 PM. Buti na lang at siya ang amo kaya walang magagalit sa kanya. Gustuhin ko mang umalis ng bahay para puntahan ang aking nanay para mabalitaan siya hindi ko na rin ginagawa. Para hindi mag-alala si Albert. Mahirap na baka halughugin niya ang buong Maynila kapag nagkataon. Tsaka na lamang ako pupunta doon kapag hindi busy ang aking asawa para may sama ko na din siya. Isang araw ng paglalaro ko ay may nagpadala sa akin ng 50,000 stars. Sa totoo lang sobrang magiging masaya ako kung nangyari ito nang hindi ko asawa si Albert. Napakalaking halaga kaya nun. Alam kong hindi iyon galing sa asawa ko dahil new follower pa lang. Ang nakakapagtaka ay kabago-bago pa lang niya ay pinapadalhan niya na ako ng ganoon. Kinabahan ako dahil baka mamaya masamang tao pala ito. Kaya naman binanggit ko ito sa kanya. At gaya na rin ng aking hinala ay pinag-iingat niya ako. Parang may naramdaman akong kakaiba sa kanya na ayaw niyang ipaalam sa akin. Siguro ay ayaw niya rin akong mag-isip pa. Nabanggit niya na huwag ako mag-aalis nang hindi niya alam at kung saan ako pupunta. Kaya naman napaisip na din ako. Salamat at tapos na ang mahigit 1 linggo kong bakasyon at handa na akong bumalik sa trabaho. Gusto ko nang lumaki ng aking tiyan at iirin ang aming baby kaya nga lang. Alam kong hindi naman ganun kadali yun. Nakakainip pero ganun talaga ang buhay. Sa sasakyan papuntang company
ay nasabi ko sa kanya kung anong pamilya ang gusto ko at kahit na alam kong pabiro lamang yun, ay naniniwala ako na sinabi niya na kahit 2 dosena pa ang anak namin ay hindi na talaga kailangan pa ng mga ito na magtrabaho pa. Ayoko naman ng ganoon, syempre. Dapat matuto sila maghanap buhay para pahalaga nila ang anumang tinatamasa o tatamasahin nila. Pinaghirapan ng daddy nila at lolo ang lahat ng meron sila. Kaya dapat lamang na i-value nila ito at pakaingatan. Kamusta ka na, Isabel? Ang sabi ni Mark na mukhang nag-aalala pa rin sa akin. Welcome back! Ang sabi naman nila Deo na nakapagpangiti sa akin dahil ramdam ko na malapit kami sa isa't isa talaga. Salamat Ryan sa pagbuhat mo sa akin. Naku, huwag mo nang uulitin yun ha. Kapag may nararamdaman ka dapat, magpahinga ka na, hindi mo alam kung gaano ako natakot nang bigla ka nalang himatayin sa harap ko. How much more si sir? Ang tugon naman nito. Oo nga pasensya na kung nabigatnan ka sa akin. Ang sabi ko na ikinatawa naman nila. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, kumusta ka na? Ang tanong naman ni Mark. Maayos naman at 7 weeks ng buntis. Ang nahihiya ko nang sabi na nagpalaki ng kanilang mga mata bago masayang bumati. Congratulations! Thank you! Oh, alam mo na, lalo ka dapat mag-ingat ngayon. Kaya kapag sinabi ko na magpahinga na, ay magpahinga ka na dapat. Sabi pa ni Mark. Yes sir, ang buhay na tugon ko nang nakasaludo pa. O sige na, magsitrabaho na tayo at baka makita pa tayo ni sir. Paalala ni Mark, kaya naman nagsimula na kaming bumalik sa aming mga working table. Maayos naman ang aming naging maghapon habang si Albert ay naging super busy. Lunch at during break ko lang siya nakita at nung umuwi na kami, sinabi niya na madami lang siya mga inasikaso kaya hindi na din siya nakalabas ng opisina niya. Lumipas sa mga araw at buwan na naging maayos naman ang lahat. Regular ang monthly check-up ko at hindi nawawala doon si Albert. Lagi siyang nakaalalay sa akin at sobrang pamper ako. Napakaswerte ko talaga sa kanya. Sa paglipas ng mga buwan na iyon ay ganun pa din na naging schedule niya. Madalas na nasa opisina niya o dili kaya lalabas para sa isang meeting na hindi ko alam. Hindi ko na kailangan tanungin si Mark kung tungkol saan ang mga iyon dahil siya ay nagtataka minsan na wala naman sa schedule na nakalagay sa kanya ang meeting na pinupuntahan nila ni Vincent. Simula noon na hindi ko na din mapigilan na mag-alala. Baka kasi meron na palang nangyayari tapos wala akong kamalay-malay. Saan ang meeting mo kanina? Ang tanong ko. Napatingin sa akin si Albert tapos nginitian ako. Kasalukuyan kami naglalunch at kaninang umaga siya nakipag-meeting sa kung sino man sa labas ng company kaya hindi na kami nagkasabay sa coffee break. Nag-meet kami nila Andrew at iba pa namin kasosyo sa security agency. Ang sagot niya, "What happened? May problema ba si agency?" Ang tanong ko na may bahid ng pag-alala. Wala naman kaya lang yung iba na nakabase sa ibang bansa ay dumating na at gusto nilang i-upgrade ang aming system at training ng mga agent. Alam mo na, may natutunan silang bago sa ibang bansa. Ang sagot nito, napatangu-tango na lang ako dahil parang totoo naman iyon. Hindi ko pa nakikilalang kasosyo niya sa agency maliban kay Andrew. Ang sabi niya mga kaibigan niya din ang mga ito kaya naman umaasa ako na ipapakilala niya ako sa kanila. Siguro hindi pa lang nasasabi sa iba ang sitwasyon namin kaya ganoon. Wala naman siguro akong dapat na ipag-alala. How's our little Ali? Hindi naman ba naglilikot? Ang tanong niya na ikinatawa ko. Yes, hindi natupad ang kagustuhan niya na maging Lil Isabel ang aming unang anak dahil lalaki ang nasa sinapupunan ko. Okay lang naman, very good boy siya. Sagot ko na nakangiti din. Ang sabi ng OB mo'y mabilis siyang lumaki dahil halos nakukuha niya ang mga nutrients na nai-intake mo. Pasalamat na lang ako at healthy ka pa din kahit ganoon. Sabi niya tapos tumingin sa malaki kong tiyan at hinaplos iyon sabay-sabing, Ali boy, huwag masyadong matakaw at baka mangayayat ang mami mo. Gustong gusto ko pa naman na medyo malaman siya at masarap pisil-pisilin. Favorite ka talaga, ang sabi ko tapos natawa siya. Bakit? Ang maang-maangan pa niyang tanong. Anong masarap pisil-pisilin ang pinagsasasabi mo dyan? Baka mamaya matandaan niya yun. Maagang mamisil ng babae ang anak ko. Nako, sinasabi ko sa iyo Albert. Ano naman kung ganoon sigurado? Magandang lalaki ang anak ko at magiging habulin ng mga chicks dahil ang ganda ng mami niya. Tsaka fresh na fresh ka nang makuha ko. Nalaki ang mga mata ko sa fresh niya. Pervert! Pervert! Ang sabi ko habang panay naman ang hampas ko sa braso niya at wala naman siyang tigil sa katatawa. Tapos hinuli niya ang aking kamay. Alam mo baby,
Namimiss ko na yung fantasy ko. Sabi niya. Walang hiya talaga at naisip pa niya yun, ang laki na nga ng tiyan ko. Kinilig ako syempre dahil kahit ganito ang tiyan ko, may pagnanasa pa rin siya sa akin. Ang fantasy niya ay isang beses lang namin na-try. Hindi na nga nasundan pa dahil nahihiya talaga ako at kinakabahan na baka mapasukan kami ng kung sinong empleyado. Baby, let's go shopping. Nasa poolside kami at nagpapaaraw habang nagbe-breakfast. Ano kaya naisip ng asawa ko na to? At biglang nagyaya. Ang dami na nating nabili ng mga gamit ni Lil Ali. Ano pang gusto mong bilhin? Ang sagot ko naman, yung mga para sa'yo. Parang nagliliitan na yung mga ibang maternity dress mo. Nasa 7 months pa lang si Lil Ali. Ang taba ko na ba? Ang tanong ko. No, that's not what I mean. Gusto kong matawa sa pagkakatanggi niya iyon naman talaga ang totoo. Nagliliitan na yung ibang dresses ko. Dahil nga lumaki na talaga ng gusto si Lil Ali. Ayaw mo pang aminin iyon lang talaga ang naging dahilan kung bakit lumiliit ang damit ko. Ang sabi ko na sinamahan ko pa ng pag-irap kunwari. Siguro napapangitan ka na rin sa akin, no? Dagdag ko pa. What? No! Napakaganda mo pa din kahit pamalaki na ang tiyan mo. Ikaw pa rin ang pinakasexing babae para sa akin. Ang mabilis niyang sagot. Pinipigilan ko ang mapahagalpak ng tawa dahil talagang super defensive siya. Hinila niya ako at papalapit sa kanya at niyapo sa sobrang higpit. Don't ever think na nagbabago ng pagtingin ko sa'yo. Kahit ano pa o gaano kalaki o lumaki, ay mananatili ka nag-iisang babae sa buhay ko. Kayo ni Lil Ali, ang natatanging importante sa buhay ko at wala nang iba. Dahil doon ay natouch ako at hindi ko na maiwasang mapangiti pagtingala ko sa kanya. I love you, Albert. Ikaw lang din ang mamahalin ko kahit na gaano ka pa kagurang. Sabi ko tapos, natawa siya. Sanay na siya na sinasabihan ko ng ganoon at ang intindi niya ay naglalambing lang ako sa kanya ng totoo naman. Before ay gustong gusto ko nakikita na naiinis siya kapag tinatawag ko siya ng ganoon. Tapos, papatunayan niya sa akin na hindi pa siya ganoon katanda. Kagaya ng gusto kong palabasin at dadalahin ako sa kama para patunayan ito. I love you so much, my young wife. Sagot naman niya. Ramdam ko kung gaano niya ako bibihin. Minsan talagang namimihasa ako dahil alam kong pinagbibigyan niya ako. Nasabi niya sa akin noon na ayaw niya sanang ipakita sa akin kung gaano ko kaimportante sa kanya dahil baka daw samantalahin ko yun. Na hindi naman talaga malabo mangyari lalo pa at nabuntis ako. Yes, inarte to the max ang peg ko at laging 100 overprotective lagi ang BP ko dahil alam kong may karapatan ako. Kahit siguro sinong babae na nagmamahal and the feeling is mutual. Magiging kagaya ko din ang pag-asta. So do you want to come with me or? Ang tanong niya. Ngumiti na ako dahil ayaw ko nang madagdagan pang wrinkles niya nang dahil sa akin kaya naman tumango na lang ako. Well, kailangan ko na din naman. Since lumalaki na nga ako at ayaw ko namang magpalakad-lakad sa bahay at sa opisina, napitis ang damit. Hindi naman ako ganoon ka-conscious before sa katawan ko pero dahil sa kalagayan ko, hindi ko na rin maiwasan na tingnan ang sarili ko sa salamin. At nahihiya na ako sa asawa ko dahil nakikita ko kung gaano na umiitim ang aking kilikili at batok, isama na pati ang singit ko. Kaya talagang bagong damit ang kailangan ko. Sa sobrang pagka-conscious ko ay hindi ko naiwasang itanong sa aking OB kung pwede na ba akong pumunta sa derma after ko manganak para naman bumalik ulit sa dati ang kulay ng mga umitim na bahagi ng katawan ko. Tinawanan niya ako at sinabihan na huwag mag-alala dahil babalik din naman iyon sa dati. May mga nagbubuntis daw na sadyang dumadaan sa ganoon at hindi ako nag-iisa. Kumbaga normal lang daw kaya nakahinga naman ako ng maluwag. Wala naman ako mapagtanungan ng tungkol sa gayong bagay. Dahil wala na nga ang aking nanay at hindi naman ako makakalapit kay Bea para magtanong at maging feeling close sa kanya. Isang beses inabanggit ko kay Albert ang tungkol sa mga umiitim na bahagi ng katawan ko. Sinabihan niya pa ako na masyado lang daw ako nako-conscious. Sino ba naman ang hindi ang gwapo niya, no? Alam kong maraming mga magagandang babae dyan sa tabi-tabi ang ready na makuha siya. Bakit ba hindi ako kagaya ng mga artista ko magbuntis? Parang hindi naman ganito si Marian Rivera. Sino pa ba? Si Colleen Garcia at marami pang iba. Natuloy na kami, naglakad-lakad kami sa mall habang hawak-hawak ni Albert ang aking kamay. Sa tangkad niya ay talaga namang ang haba ng bias niya pero sinasabayan niya pa rin ang paglalakad ko. Holding hands while walking lang, diba? Here baby. Sabi niya tapos kinuha ang isang duster na walang manggas.
Maganda sana kaya lang ayaw ko noon dahil maitim nga kilikili ko. Nakakahiya na makita niya o ng iba kapag bigla kong itinaas ang aking mga kamay. Yung may manggas. Sabi ko, masyado kang pawisin kahit naka-aircon. You can only wear these at home. Sagot naman niya kaya umuon na lang ako. Lakad kami ng lakad tapos pili pa rin siya ng pili ay hinayaan ko na lang siya. Magaganda naman ang kinukuha niya para sa akin. Habang tumitingin-tingin ako ay biglang may tumawag sa phone niya. Tumingin ito sa akin at nag-excuse dahil kailangan daw niyang sagutin ito. Pumayag naman ako at nakita kong hindi naman siya lumayo ng husto at nakatingin pa rin siya sa akin kaya tuloy lang ako sa pagpili. May isa na ako nagustuhan at papunta na sana ako kay Albert na may kasunod pa na may sales lady na lumapit sa akin. Maganda po yan ma'am. Presko po ang tela kaya hindi po masyado mainit sa katawan. Kapag po talaga buntis, masyadong pawisin at laging maalinsangan ang pakiramdam. Kaya marami po ang kumukuha ng damit na yan. Kaya nga sa hawak ko parang sa tela alam kong masarap sa pakiramdam. Ang sagot ko naman na nakangiti. First baby niyo po ma'am? Ang tanong niya at tinanguan ko naman. Naku, super excited na po siguro kayo ni sir. Sabi pa niya na mukhang masaya din naman. Itinuro niya sa akin ang mga damit na presko sa katawan at bala kong mamili sa mga ito. Syempre ayaw ko namang kuhanin lahat. Dahil nga 7 months na rin ang tiyan ko at konti na lang manganganak na rin ako. Wow! Talagang hinahara-hara mo pa ang sarili mo ha? Sabi ng isang boses sa likuran ko. Hinding-hindi ko ito makakalimutan dahil siya lang ang babaeng pinagsilosan ko ng bongga hindi naman pala dapat. Ikaw nga ang humahara-hara dito Ano naman ang ginagawa mo dito sa maternity section? Buntis ka ba? O baka naman talaga napaka-insecure mo sa akin kaya naman ini-stalk mo na ako? Ang sagot ko naman. Akala yata ng babaeng retokada na to ay uurungan ko siya dahil lang sa buntis ako. Nakita kong paangat ang kamay niya at kung inaakala niya natatama na naman sampal niya sa pisngi ko ay nagkakamali siya. Hindi ko hahayaan na masaktan niya pa ako ulit. Abat, ang sabi niya talaga namang balak niya akong saktan kagaya ng inaasahan ko. Sasalagin ko na sana kaya lang may nauna ng kamay na gumawa noon at pagtingin ko ay madilim na mukha ng aking asawa ang nakita ko na nakatitig ng masama kay Sandra na kung nakakamatay lang ang titig niya, siguradong tumimbuwang na ito. You dare to hurt her again? I guess my warning is not enough for you to stop. Ang sabi niya. Nakita ko na nakamata lamang ang sales lady sa amin. Iniisip siguro nito na napakadrama naman ang buhay ko. She started it. Ang nagagalit na sabi naman ng babaeng retokada at talagang nagsinungaling pa siya ha. Do you think I don't know my wife at all? She will never start anything that may hurt other people. You, on the other hand, were known for being men and spoiled brats so stop acting like a victim. Hindi na nakasagot pa si Sandra at tiningnan na lang ako ng masama bago tuluyang umalis nang bitawan ni Albert ang kanyang kamay. Are you alright baby? Ang nagwo-worry niyang tanong. I'm fine and I choose something. Sabi ko sabay ngiti. Para kasing nasira ng araw niya kaya naman gusto kong ibalik sa ang sigla niya. Who called? Si Vincent ba? May problema ba sa company? Ang sunod-sunod kong tanong pagkatapos. Normally sinasagot niya ang tawag sa harap ko when it comes to company matters kaya naman nagtaka ako kung bakit kailangan pa niya lumayo ng bahagya. Ayaw ko mag-isip ng hindi maganda kaya hindi din naman tama yun. Kung sa loyalty ay loyal naman siya sa akin sa palagay ko. Talaga nga bang wala siyang itinatago sa akin? Wala man siguro kasi sobrang sweet niya sa akin sa lahat ng oras. Imposible na may iba pa siya. It was Andrew, may sinabi lang siya tungkol sa isang case namin. Ang sagot niya. May problema ba sa case? Hindi ko alam kung anong case yun. Basta sa security agency. Siguro may client sila na medyo risky. Wala naman, medyo nahihirapan lang. Ang squad ng team na mangalap ng ilang importanteng impormasyon about sa case. Don't worry, everything's going to be alright. Sabi ko na lang para gumaan-gaan naman ang kalooban niya. Siguro, mahalagang kliyente yon kaya naman sumasangguni pa sa kanya si Andrew. O hindi naman kaya ay isa sa mga importanteng kanegosyo. Anyway, I'm done. I got everything I did now. Sabi ko pa tapos nagpasalamat na ako sa sales lady bago ko siya hinila sa counter para magbayad. Nagugutom ako kaya gusto ko na ding matapos mamili. Para makahanap na makakainan at wala na ring nagawa ang aking si Albert kundi ang sumunod. Naging masaya rin ang buong araw ko kahit na nakita kong babaeng retokada kaya nga lang
Madalas kong nakikita si Albert na panay ang tingin sa kanyang cellphone na tila ba may hinihintay na tawag. Nakita kong ginagawa niya. Kaya tinago na lang niya ito sa kanyang bulsa at humingi ng sorry. Dahil nahahati daw ang atensyon niya para sa akin. Tinanggap ko naman yun pero hindi na maalis sa aking isip. Ang kabahan na baka may nangyayari ng hindi ko alam. Alam ko dahil ang lakad namin na iyon ay babe time. At kailanman ay hindi siya naging parang balisa maliban nang pagkatapos niyang sagutin ang tawag na iyon. Gusto ko malaman pero may pakiramdam ako na hindi niya gusto mangyari yun. Hanggang umuwi kami ng bahay, iniisip ko kung tatanungin at pipilitin ko ba siyang sabihin sa akin o hindi. Alam kong bilang mag-asawa ay may sarili kaming mga kinaharap as an individual. Depende na lang kung sasabihin nga namin ito sa isa't isa. Ako hanggang ngayon, hindi ko pa rin naiisama sa punto ng nanay ko. Kaya dahil naaalala ko ay kailangan may schedule ko ito sa susunod na weekend. Are you feeling tired? Ang tanong niya na makarating na kami ng bahay. Sa labas na rin kami nag-dinner. Kaya naman maglilinis na lang ako ng katawan tapos ready na rin ako magpahinga. Not really, why? I just want to know. I'm going to go and stay in my study room and have a meeting through video call with my partners in the security agency. Sabi niya, hindi pa rin pala yun tapos. Okay, I will just stay here. Ang sabi ko na lang para naman mabawasan ang isipin niya. You can text me if you need anything, okay? Sabi pa niya bago ako binigyan ng masarap na halik, tsaka lumabas ng aming silid. Napahinga ako ng malalim dahil parang meron ngang ganap na hindi ko pwedeng malaman. Mabilis na ako naglinis ng katawan at nagbihis tapos pumesto na sa aming kama. Naisipan kong hintayin siya kaya naglaro na lang muna ako, baka sakaling makagawa ng pang-content. Nakakailang laro na ako nang hindi pa rin siya bumabalik. Ayoko sanang matulog nang wala siya sa tabi ko kaya kahit inaantok na ako ay pinigilan ko. Ite-text ko sana siya kaya lang. Nag-aalala naman ako na baka maabala ko siya kaya nagdesisyon akong huwag na lang. Maya-maya pa ay napatingin ako sa alarm clock na nasa bedside table at nakita kong 11:00 na pala. Pupuntahan ko ba siya o hindi? Hay, ang hirap naman mag-decide. Inaantok na talaga ako kaya nahiga na lang ako. Bukas ko na lang siya tatanungin, total Sunday naman at wala pa ring pasok. Samantala kakatapos lamang ni Albert na makipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Naiset ang meeting nila sa PNP chief at nagkasundo na sama-sama silang haharap maliban sa kanya. Mas gusto niya na sila na lamang ang kumausap dito upang hindi na mahaluan pa ng politika. Isa pa hindi niya magagawang mawalay na matagal kay Isabel lalo na't ika-7 buwan na ng kanyang pinagbubuntis. Nag-aalala siya na baka mag-isip ng kung ano-ano ito at may stress na mahigpit na pinag-aalala sa kanya ng doktor. Nakahinga siya na maluwag dahil alam niya na suportado ng kanyang mga kaibigan ng kanyang pamilya at talagang ibinibigay sa kanya lahat ng tulong na kailangan niya. Bumalik na siya ng kanilang silid at ang natutulog na si Isabel sa kanilang kama ang kanyang unang-unang nakita. Napangiti siya dahil nakita niya kung paano nahihirapan ito sa paggalaw kapag magpapalit ng posisyon gawa ng kanyang ipinagbubuntis. Napatingin siya sa orasan sa bedside table at nakita niyang sobrang late na pala. Umupo siya sa tabi ng asawa at hinawi ang buhok na nasa kanyang pisngi. Bago siya nito binigyan ng magaan na halik sa kanyang labi. I love you baby. Ang sabi pa niya bago tuluyang humiga sa tabi ng asawa at niyupos ito hanggang sa maging payapa na kanyang pagtulog. Maagang nagising kinabukasan si Isabel kagaya ng nakaugalian na niya at laking tuwa niya na naunahan niya ang kanyang asawa at may pagkakataon pa siya na matitigan ito. Nung bago pa lamang siya nagbubuntis ang mukha nito ang gusto niyang laging nakikita. Nag-request pa nga siya na dapat late siyang babangon. Para paggising niya ay siya ang unang-una niya makikita na pinagbigyan naman ni Albert. Wala siyang hindi gagawin para sa asawa at alam niyang alam din niya iyon. Good morning Ali, ang sabi niya bago hinalikan ito sa labi na naging dahilan ng pagdilat nito. Good morning baby, ang ganting bati din naman ni Albert bago hinalikan din siya ng madiin. Napangiti si Isabel dahil kita niya sa mukha ng asawa na naging masarap ang tulog nito. Naisip niya na maaari niyang itanong dito kung para saan na naging meeting nito sa security agency, kung anong problema kinaharap nito. What do you want to have for breakfast? Ang tanong pa nito na pumukaw sa kanyang pag-iisip. Kahit anong basta kasabay kita. Ang sagot naman niya, para sa kanya walang ibang importante kung hindi ang makasama ang asawa. Pasalamat siya na hindi siya kagaya ng ibang mga nagdadalang tao na halos hindi makakain.
Dahil may mga hinahanap sila na tugma sa kanilang panlasa. And why are you even asking? Alam naman natin na siguradong nakaluto na ang cook. Ang natatawa pa niyang tanong. Yeah, right. I was so strict in making sure that everything is ready when you wake up. Just in case you're craving for something. No, nothing at all. I just want to be with you. She replied smiling. Me too, baby, and I hope that our little Ali won't be as stubborn as his mother. Baka mamaya siya na lang lagi ang itabi mo sa pagtulog. Ang parang batang sabi ni Albert. Nakakatawa ka, pati ba naman ang anak natin pagseselosan mo pa? Hindi pa kasi ako sanay na hindi tayo lagi magkasama kaya parang maninibago ako just in case na maging clingy ang ating anak sa'yo. First, sinabi na ng doktor na talagang need ng Lil Ali na laging nasa sa akin. You know, breastfeeding and other mom's stuff. Kaya huwag ka na magtampong pururot dyan dahil kahit ikaw ay kakailanganin niya. Don't get me wrong, baby, I really want to see him already. But the thought of having another man in your life somewhat made me feel uncomfortable. I want to be the only man you ever think of. Ang naglalambing pa nitong sabi habang hinila siya papalapit sa kanya ay niyapos na mahigpit. Mabuti pa'y bumangon ka na dyan at na makapag-almusal na tayo dahil nagugutom na talaga ako. Sabi na lang ni Isabel bago niya hinila ito patayo kasama pa niya. Tapos nagpunta siya sa bathroom at nagpalitan ng damit na pambahay. Hinintay niya na magwari ng asawa ang morning routine nito. Bago sabay silang bumaba para mag-agahan, nagdaan ang buong araw na puno sila ng kasiyahan. Maghapon na pinanood ni Albert si Isabel sa paglalaro at kung minsan ay tinuturuan pa siya nito. Hinihikayat na rin niya na mag-download ito ng laro para daw magduo sila ngunit ayaw ni Albert dahil nga sa hindi daw siya marunong ng larong yon. Sinabihan naman siya ni Isabel na siya ang bahala dito at ayaw na rin sa terminology ng mga players ay bubuhatin niya ito. Isang bagay na ayaw naman ng lalaki dahil dapat ay siya ang gumawa noon. Nagagawa mo naman tsaka laro lang naman to. Kung hindi ka marunong wala namang problema. Sabi dito ni Isabel, but I saw you play with Deo and I can see how he was enjoying it. Dahil ako ang tank at bilang isang tank ay nagawa kong patabain siya. Patabain means palakasin, ibig sabihin na tutulungan ko siya na makakuha ng mga resources para mabuo niya mga items na maaaring makatulong upang manalo kami. Yan, I felt so jealous because of that. I really wanted to try and play the game, but I don't know. Maybe I'm just not cut off for that. Then just watch me, and that way, I will be more inspired and always win. Sabi naman ni Isabel. Tapos ipinakita niya kay Albert kung paano niya ginagawa ang kanyang mga content. As in every detail. Samantala lingid sa kaalaman nila ay napaplano na si Alfredo na kung paano niya mapapasakitan si Albert sa pamamagitan ng kanyang asawa. Gusto niya magdusa ito ng husto dahil na rin sa ito ang bagong pinuno ng kanilang organisasyon na nalaman din niyang unti-unti nang nagbago ang landas simula ng pamunuan niya ito. Ayaw niya maging malinis ang lahat ng mga transaksyon ni Albert kaya naman talagang ginawa niya ng paraan para lang mapasama ito. Sa kasamaang palad ay lubhang napakatalino nito na nagagawa nito malusutan ng lahat ng setup at pagpiprame up dito. Alamin niyo mabuti kung sino talaga ang kanyang asawa. Hindi pwedeng wala kayong idea. Gayong umami naman na siya. Ang galit na sabi ni Alfredo sa kanyang tauhan. Iniingatan talaga ni Albert na ma-expose si Isabel hanggat hindi niya nasisiguro kaligtasan nito. Kaya naman ang lahat sa opisina ay nasabihan na nito na hindi pwedeng ipagkalat ang kanilang relasyon ng lingid sa kaalaman syempre ni Isabel. Boss, may tawag po kayo. Ang sabi ng kanyang tauhan sabay abot ng telepono. Sino to? Ang tanong niya habang nakatingin lang sa kanyang tauhan. Himalat na patawag ka. Ang akala ko ba kay Albert ang iyong loyalty? Ang tanong ni Alfredo. Malalaman ko yan matapos kung matiyak kung tama nga ang sinabi mo tungkol sa kanyang asawa. Tatawagan kita matapos kitong kumpirmahin. Tapos iniabot na niya ang telepono sa tauhan. Tawagan mo si Carl at alamin kung si Isabel Primo nga ang napangasawa ni Albert. Ang utos niya. Ngising-ngisi siya matapos umalis ang kanyang tauhan dahil alam niyang saglit lamang at malalaman na niya ang totoo. Hindi nga nagtagal ay dumating ang kanyang inutusan at ipinibigay alam dito ang kanyang nais malaman. Pati na rin kung sino at itsura ni Isabel. Bakit hindi ito na-i-report sa akin ng spy na pinadala mo doon? Ang galit niyang tanong. Imposibleng hindi niya alam ang bagay na yan. Lalo pat doon din nagtatrabaho ang babaeng yun. Dagdag pa niyang sabi. Ano pang silbi niya doon? Gusto niyo ba boss kuhanin namin siya?
Hindi, pabayaan mo muna siya doon. Sa kanya mabubunto ng galit ni Albert pag nagkataon. Ang sagot niya dahil naisipan niyang gamitin ito bilang scapegoat. Naiisip niyang kidnapin ng babae at papalabasin ng espiyan nila ay ang may gawa noon. Alamin mo muna ang lahat ng tungkol sa babae tapos tsaka tayo iisip ng paraan para makuha siya. Pagkatapos noon ay umalis na si Carl upang mangalap pa ng ibang impormasyon tungkol kay Isabel at Albert. Alam nila mahirap banggain si Albert Romano, ngunit malakas ang kanilang loob dahil kaalyado na nila ang numero 1 ding kalaban ng mga Romulo sa Italy na siyang nag-finance sa kanila upang tuluyan nilang makumpleto ang formula ng gamot na sinisimulan na nilang ilabas sa black market. Tinanggihan ito ni Alberto nang i-offer ng kanilang boss dahil na rin sa pagpipigil ni Albert na hindi nagustuhan Alfredo, kaya naman binalak nito na iligpit ito. Sa kasamaang palad ay ang kapatid nitong babae ang nakuha nila at siyang tumanggap na kamatayang dapat sanay sa kuya nito. Ngayon ay si Isabel naman ang malalagay sa kapahamakan, ang bagay na iniiwasan ni Albert kaya naman walang tigil din ang ginagawa niyang pagtuntun sa kinaroroonan ni Alfredo. Ganoon din ang pakikipagtulungan niya sa mga alagad ng batas. Kinalunisan ay sabay ng pumasok ang mag-asawa. Iniisip na ni Albert na sabihan si Isabel na tumigil na sa pagtatrabaho dahil nakikita niya na parang nahihirapan na ito sa pagkilos-kilos. Ayaw naman niyang magalit ang babae sa kanya kaya naman nag-iisip siya ng paraan kung sa paanong paraan niya ito sasabihin. Naglalan sila na makakuha ito ng tiyempo. Baby, bakit hindi ka muna mag-leave? Ang laki na nalilali natin at nakikita ko na nahihirapan ka na. Ayaw mo ba na ako makasama dito? Nagtatampong sabi naman ni Isabel. What? No. Ang sa akin lang ay napapansin ko na madalas ka nang mapagod. Kahit nga nasa table mo lang ikaw ay hindi ko mapigilang mag-alala. Huwag mo sanang isipin na ayaw na kita dito. Ang sagot niya. Pero hindi na kita lagi makikita kapag nag-leave na ako. Ang nalulungkot naman niyang sabi na ikinangisi ni Albert. Ako din naman kaya nga lang mas kailangan mo ng iba yung pag-iingat. Ayaw kung may mangyari masama sa inyong dalawa. Lalo pat dumadami na ang gawain sa opisina dahil sa sunod-sunod ng mga projects. Then we also have our new product launching. Kaya alam ko na mahihirapan ka na talaga. Ang boring naman kasi sa bahay. Why not try to play more and edit more for your contents? I'm sure when you give birth to Lil Ali, you will have less time to do that. Suggest naman niya. Sige na nga. Ang pagsang-ayon naman ni Isabel na ikinahinga ni Albert na maluwag. Naisip niya na may panahon na siya para pagtuunan ng pansin sa Alfredo dahil sigurado na siya na safe ang kanyang asawa sa bahay nila. But you have to promise me that you will calling me from time to time. I want to know what you are doing at sinong kasama mo. Sabi ni Isabel na may halong pagsiselos. Of course baby, gusto ko ring malaman na okay ka lang kaya talagang tatawagan kita na madalas. Ang sagot naman niya. At ganon nga nangyari. Hindi na pumasok si Isabel ng kasunod na araw at nagpaalam na siya sa mga kasamahan. Nalungkot ang mga itong ngunit nakikita rin nila na nahihirapan na din siya sa pagkilos kaya naman masaya na rin sila para kay Isabel. Nag-order si Isabel ng merienda para sa kanilang lahat bilang pansamantalang pamamaalam sa kanila. Hindi na siya sumabay kay Albert sa pagkain at sinabing sa mga kasamahan sasabay. Sinamantala nilang pagkakataon at naikwento na rin niya na normal delivery lamang ang panganganak niya gawa ng maayos naman ang baby sa kanyang tiyan. Huwag kang mag-alala dahil ready na rin ang table mo pagbalik mo sa pagtatrabaho. Hindi ako papayag na kumuha si Sir Albert na makakapalit mo. Ang sabi ni Mark. Maraming salamat sa inyo. Alam kong sa simula ay naiilang kayo nung malaman nyo. Naasawa ako ni Albert pero pinili pa rin ninyo maging komportable sa akin. Dahil madali ka lang naman pakisamahan at hindi maarte. Hindi rin umaas na may-ari. Sagot ni Deo na sinang-ayunan ng lahat. Kaya mag-iingat ka lagi at alagaan mo ang sarili mo para sa bibi nyo ni Sir. Dagdag pa niya. Siyempre naman, siya na nga ang dahilan ng paglilive ko na ito. Sabi naman ni Isabel sabay haplo sa kanyang tiyan. Masing-masaya siya at walang kaalam-alam sa unos na darating sa kanilang pamilya. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.